Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung panghuling battle na re-reviewin natin sa I think bracket A. I don't know kung anong bracket tong first part na itong first part ng pinasastigo ng bara. So ito na yung huli so far kasi apat pa lang no checking. Upon checking sa channel ng Motus, ito pa lang yung pinasastig unang bara. So, siguro yung next 4 o kaya sa mga susunod na battles, sana i-release na muna no, yung bracket para makita natin tsaka para mas exciting din for us. Pero yun, nevertheless, it is what it is. So, ito yung last na battle. Ito yung pang-apat na battle sa pinasastig unang bara, Sisik vs Tolits. Hindi na ako magbibigay ng mahabang insights. Kilala ko yung dalawang to, nakakausap ko to pareha, si Sisik, nakakausap ko to messenger, personal. Si Tolits, hindi ko pa siya nakikita personal pero nakakausap ko sa messenger. So yun, knowing them both, so gusto ko sana magbigay ng insights pero wag na, sa performance na lang nila. Okay, so game, Sisik vs Tolits. Mauna, si Sisik. Unang banat para kay Sisik. Pinasastig. Unang Game, banat. game. Natin. Game. Grabing tournament ng Mighty to! Mighty. Mighty to! Habang ako lang sa tournament yung bata, si Sight talagang matindi rin. Tapos may rules na bawal mandamay ng bata, ibig sabihin ayaw kanyang pag-ispitin. Okay. Yan lagpas si Senta. Di pantay kaya dito lilibel, tawagin nyo kung Junel Nuesca. Papatay ng senior citizen, kaya warap lito. Kung magay doon air ka man dyan, di pas lang, kantayo ng K-pop group na 21. Pero iba rin tong 21 guns, parang lasing na sasaluhin, tama. Tinitira ko si Tito, hanggang sa huling bala. Ibibida ko si Lito, kaya di porke matanda ka na, ako yung makakawawa. Di na fair. Sa kabila naman ng kanyang edad, siya'y nanatiling bata. Ni Blazer. Bataan ka lang, guys. Ang ganda nung Ito, magbibigay ako na putuli ko si Sisik dito. Ang ganda ng mga transitions ni Sisik. Gusto kong bigyan ng props si Sisik sa ginagawa niya dito. Ang ganda. Ang ganda nung sa unang punto, tatawid ng kabila. Pero kung iisipin mo, paano niya naitawid yung iba't ibang anggulo? Dahil yon sa maayos na set up para dun sa next, or I mean sa mga transitions. Ang ganda, ang linis di ba? Nasa na siya ngayon? Nasa bata ni Blazer. Nagumpisa siya sa bawal mandamay rules. 'Di ba? Rules na bawal mandamay ng bata, ibig sabihin ayaw kanyang pagspitin. Pero sa kabila ng lahat daw, 'di ba? Nanatili kang bata ni Blazer. 'Di ba? Ang ganda ng transition. So props kay Sisik doon, ang colorful nung first part ng round 1 niya. Yan ni Makoy. Fair. Sa kabila naman ng kanyang edad, siya'y nanatiling bata. Ni Blazer. Bataan ka lang gaya ni Makoy. Litaw yung napatong, nasa baba ka lang ng apoy. Ikaw yung panggatong, kaya nga sinisibak kita ngayon.
Tutal kanyang bibig, puro blazer ang nilalaman. Binubuga ni Tito, laging fire. Walang pinagkaiba kay Bagadang. Kay Blazer lang sinishare niyang battle. Si Blazer lang kilala niyang rapper. Si Blazer lang lagi yung may best fight. Wag mo nga banggitin yung apoy, may naaalala si Emzai. Okay. De, pero dahil kay Kagawad Kamatis, huling kalaban niya dito, 2-4-2. Baka hindi kayo aware dun Apoy, may naaalala sa Emzite. Dalawang MC yung pwedeng tinutukoy ni Sisik doon, or isa lang. Depende sa kanya it's up to him kung sino yung tinutukoy niya. Pero based doon sa pagkakaintindi ko, nagsabi siya ng burn. So sino ba yung nakalaban ni Emzite na may ganon? It's Tipsy D, 'di ba? Yung chainsaw, ganun niya inispit yung burn 'di ba? Pero hindi lang 'yon. Yung laban finals ng 2x2 2017, 'di ba? May linya sila Sinyo at Tipsy na yung nasunog yung bahay, tas burn, 'di ba? May ganung wordplay or may ganung skema yung Tipsinyo. So pwedeng pwedeng Tipsy din tinutukoy niya na isa, at yung isa naman pwedeng si Abra. So bakit may kanta si Abra na Apoy? Title Apoy. So I think sila ni Shanty. Abra fit Shanty. Kung hindi niyo pa napapanood, pwede niyo panood. Matagal na 'yun. Parang nilabas ata 'yun, pandemic ata I don't know Basta kasi kata ni Shanty. Yun, I don't know kung anong year, pero matagal na 'yon. So parang ganoon parang ganoon yung para sa akin ang dating nung sinasabi ni Sisik dito na wag banggitin masyado yung Apoy, may naalala sa Emzite. It's either Tipsy D or Abra. Yun lang 'yon. Pero it's up to Sisik kung sino yung pinapatamaan niya doon. Game. Pero dahil kay Kagawad Kamatis, huling kalaban niya dito, 2-4-2 champ. Pero bawal mag-bars about gobyerno, sayang. Kaya wala nang marami pang dahilan. Pero di tungkol sa politika, pag sinabi kong ginawa mo siyang kapitan, si Kagawad ginawa niyang kapitan. Binuvote pa siya neto. Para ma-promote siya ni Blazer, pinromote niya sa pwesto. Kaya yung pag-angat niya ng antas, parang ang dinoble, diba? Kasi gamit na gamit niya yung blazer para bang di opisina, kaya kahit mahina. Lakas Tournament unang battle niya sa Floodway. Dahil kay Blazer, nabibigyan ka ng malakas na kalaban dito. Dahil kay Blazer. Kaya yung pagsiksik mo ipilit. O Repadian Cup, dahil kung wala si Kenneth, you cannot reach the top. O tits. Okay. Lakas yun. At wala na akong additional comments. Nasabi ko na dun pa lang sa first part ni Sisik. Hanggang dulo hanggang dulo, sobrang consistent about dun sa sinasabi kong transition. Ang ganda nung pagkakatahi-tahi, ang ganda nung setup, ang ganda kung paano niya nabuo yun. Magja-jump sa isang angulo, magja-jump sa ibang reference naman. So ang ganda nun. So ang ganda nun. Solid yun, Sik. Pakinggan natin si Tolitz kung paano niya ibabawi yung sarili niya sa ganong kalakas na bara. Unang para kay Tolitz. Yo! Tumanggap to ng 3 laban ngayong July. Balita ko kahit sunod-sunod na battle, sanay to. Total madali lang naman daw kupalin si Tolitz, kaya siguradong patay to. Kaso nung nalaman niyang may rules, mahihirapan kang mangupal, aray ko. Bawal mandamay, bawal magmura, bawal bastos. Akala ko nung nalaman mo yon magkakasakit ka tapos di ka na dadating. Kasi kung wala lang
Kung wala naman tong mga to, yung sisik, hindi yan magaling. Oo, sa pangungupal ka lang magaling. Hindi lang sa battle. Na-inform mo na ba si M-Site na ikaw ang admin ng Battle Rap Insider? Ha? Pero tong kupal, mapipilitan tong sumunod sa batas ng liga, yan ang magsisilbi mong weakness. Parang lugar nyo sa Montalban na napasa kamay ni Ginoong Rodriguez o kapwa ko Rizaleño. Pero hindi na kita patsatsambahin pa rito. Wala akong pake kahit dikit ng Montalban yung San Mateo. Pag nasa kapilya tayo ng Christian, walang sinasanto rito. Pero kahit na daw may rules, kaya niya pa rin akong kupalin. Sasabihan niya lang akong matanda. Yan ang pasabog niyang hinain. Sige, ikaw na pinakabata sa grupo nyo, Deidera. Kaya tulad niya, ikaw mismo mamamatay dyan sa pasabog mong dala, pero hindi na sa pinakabatang utya. Dahil ang sinabihan mong matanda ay si Madarao. Pinaratangan niyo ako matanda many times. Kaya dadaanin ko sa gulang, very wise. Mukha lang akong dancing clown na may friendly eyes, pero lumalamon ng bata ako si Pennywise. Ako yung in-upgrade na Google Assistant, Gemini. Ako yung in-upgrade na Google Assistant, Gemini. Ikaw yung sisik kahit sa disease ay hindi masignified. Ako, plano ko mabuti. Parang the professor sa Money Heist. Ganun ko siniksik yung 24 bars para dito sa bugwit ay ma-minimize. Okay. Props kay Tolits. Maganda yung ginawa niya, maganda yung performance niya, pero sa tingin ko outpowered pa rin ni Sisik yun. Perfect 10 ang ibibigay ko kay Sisik. Then kay Tolits naman, props. Gusto ko siyang bigyan ng props doon, mad props doon. Maganda yung pinakita niya, pero sa tingin ko hindi siya naging enough para makuha yung round na yon. Sobrang ganda nung pinakita ni Sisik doon. Bibigyan ko ng perfect 10 si Sisik doon. Si Tolits naman, bibigyan ko ng 8 points. So, ganun Ganun kalayo yung naging agwat noon. Malinis yung performance ni Tolits. Maganda yung mga na binigay niya mga rhymings, yung multis, okay yon. Pero, medyo hinahanap ko yung bigat ng punto Unlike kay Sisik na may storyline, 'di ba? Ang ganda ng pagkakatahe. Kaya, ayun. Sisik ako dito, men. 10-8. Round 2. Sa pinagsasasabihin niya, lumamang na ba siya? Kumakain daw siya ng bata, Pennywise. Si Tito Bagadang talaga. Tapos ako daw yung flip-top insider. Ganyang angle na hanapan. Bakit ako magtatago sa page kung kaya kong sabihin ng harapan? Insight! Ang cute mo! Sinabihan niyang probinsyano si Cygnus, kung di ka ba naman animal, nakalimutan mo yatang probinsya rin ng Rizal. Ang masama pa dyan, taga-Pililya ka. Dagat sa kanan, bundok sa kaliwa, bukid sa likod at harapan. Pag dumadayo ako sa inyo, sunod-sunod yung palayan. Di ba, real talk? O, real talk. Gago. Tapos sasabihan mong Bisakol mga Bicolano. Totoo naman. Pero napakamurang bigay. Mas Bisakol pa nga kayong Pililya. Tignan nyo sa mapa, katabi nyo yung Laguna, Dibay. Walang 7-Eleven sa Pililya. Wala pang tinayo dyan. Gago. Bago kayo makakain ng Jollibee, dadayo pa kayong Binangonan. Mabuti pa Montalban, katabi namin QC. Onting dahil ang iho. Kayo rin naman malapit sa Quezon. Quezon province na pagtawid nyo. Mabuti pa Montalban. Marami ng mall. Kakatayo lang ng sentro. Mula sa pagiging bukid, ramdam yung asenso. Kami yung Rizal na malapit na magbagong bayan. Kayo yung Rizal na nanatili sa piso. Kayo yung Rizal na nanatili sa piso. Ano, puro probinsyano na lang ba? Hilong-hilo na? Gusto ko lang na matanto mo na. Hipokrito ka. Parehas lang kayo ni Cygnus Pre. Kung mag-spit ka walang iyak, kinakarma ka, diba? Parang mabait na may PSG.
Kung ano ang sa kanya, pinapasa sa iba. Pinapasa sa iba. Pinapasa sa iba, kaya bistado ka loko. O kaya bistado ka loko. Nakagaya ni Cardo ang peg. Kaya itong probinsyano na Coco, dadalin sa land of the dead. Aaminin kong masarap mamuhay sa probinsya. Lalo pag break, tamang sibak lang kayo doon, parang may kaso ng... Pero, alam kong talo na ako dito. Kasi di ako masyado naghanda kasi para kang Ralphson. Kaya uuwi na lang ako mamaya habang nagpapatugtong ng sad song. Kahit di ako manalo dito pare. Kahit di ako mag-champion. Lip cramp pag dumayo ka sa kanila, talagang makakarating ka sa nayon. Okay, nagustuhan ko yung medyo nakarelate kasi ako kasi 'di ba? Nagra-rides kami. Nagra-rides kami ng mga tropa. Nakapunta na kami diyan sa Pililya, diyan sa Rizal, Montalban. Nakarelate ako dun sa angulo ni Sisik about dun yung comparison ng Pililya tsaka ng Montalban. Tong ang ganda. Ang ganda, real shit. Nagustuhan ko kung paano niya kinumpare yun. Dagat, bundok, palayan, malayo, walang 7-Eleven. Tangina. Ang layo nga wala nga Petron eh. 'Di ba? Parang ang Petron doon malapit na sa may windmill banda. Doon, maraming gasolinahan pero puta walang Petron. 'Di ba? Sa Petron kasi ako nagpapaga. Shoutout sa Petron, baka naman. 'Di ba? Ayun, puta parang nagbi-blink na yung nagbi-blink na yung fuel gauge ko. Ayoko magpaga sa iba, 'di ba? Sabi ko hindi, kaya yan. Yun, ang layo talaga, real shit, no, ang layo. So parang nung natatanaw na namin or malapit na sa amin yung windmill, doon pa lang kami nakakita ng Petron, 'di ba? Ang daming gasoline station, guys, pero hindi nga Petron. Ayaw namin magpagas ng hindi Petron. So yun, share ko lang. Kaya nakarelate ako dun sa sinasabi ni Sisik. Tapos about dun sa 7-Eleven, oo. Dangina, 'di ba? Siguro kung meron man, bihira, 'di ba? Parang ganon. Matagal bago ulit makakita. Parang exaggerated naman yung lang yung walang 7-Eleven. Meron naman pero sobrang layo ng pagitan. Yun na, sobrang nakarelate ako doon. Tapos sa Montalban, yes, agree with those lines ni Sisik. Nagustuhan ko talaga, real shit, yung performance ni Sisik dito. Ang ganda ng comparison at umikot man sa isang angulo pero kung paano niya na-stretch yun ng iba't ibang punchline, kung paano niya sinulat yun sa iba't ibang aspeto, galing. So yun, tignan natin kung aabutan ni Tolits yung ganong performance. Itong banat, Tolits. May napansin lang ako sa'yo, pare. Nagsasama loob mo, kahit dun sa mga lumang upload mo pa dati. Bakit meron kang dami account ng chinitang babae? Di ba? Real talk sa GC. Siguro totoo nga ang chismis at sabi-sabi. Confused to kung tunay siyang lalaki. Dahil tuwing magsi-CR, patayo to kung tumae. Bawal man dami ng LGBT. Patayo lang, tayo lang yung patayo siya at tumae. Ang kinuha niya na kurso, guru sa agham. Pero pag pinunto yung insulto, puro pangungu pa lang alam. Pag tumungo ka sa utak, puro kabubuhan ng laman. Imbis na magturo to, mas minaster mang scam na mga lolo na apam. Hoy, Bansot! Gag. Ba't ba ang lit-lit mo, yabang-yabang mo, ha? Anong feeling mo, nakakabilib ka? Ang lakas na loob mo makipagtulakan kay Sinigal J. Anong akala mo, nakakayanig ka? Sa akin mo gawin yan, ha? Wag na, bukas ng umaga ako'y magdidilig pa. Ang sakit na pati ng likod ko, kakayo ko para lang marinig ka. Kasi sobrang liit mo. Lagi kang nasa unahan pag class picture. Sa sala nyo na pagkakamalang kang action figure. Pero nung pinanganak daw to, hirap silang ilabas. Piruin nyo para madukot ng kumadrona, gumamit pa ng magnifying glass. Sobrang liit ang yabang-yabang, ha?
Asa lang naman sa kagrupo tong walang sariling desisyon. Mas ire-respeto ko pa sa'yo mga langgam, at least yun may direksyon. Okay. Tinutulungan ka ng mga kagrupo mo, wag mo nang i-deny pa. Si MJC Habang tawa ng tawa eh. sinusulatan ako ng buong triangulo, tamang yosi lang ng Mighty at Kopi ko Blanca. Kahit magtulong na buong kampo nyo, hindi ako sumusuko sa gera kahit sa Ukraine o Iran pa. Isama mo na buong US Army, di kayo ubra ako si Yuji Ruanma. Yuji Ruanma. Oo, hindi ubra, technique niyan. Basic lang, mahihilo tong triangulo, parang binetchin lang. Tinutulungan ka ng kagrupo mo, wag ka lang malaos. Buong round mo, si Manuel pa nagtatapos. Ito real talk, pag may inuman ng triangulo, siya unang nalalasing. Problema pa ni Lord, paano kayo sasakay sa bus? Kaya itong si Shane Michael Cruz ay talagang pabigat sa Diyos. Time. Okay, 1 and 2 ni Tolis parehas eh. So, sa tingin ko, I'll go with Sisik pa rin sa pangalawang round. Malinis naman yung performance eh. Malinis naman yung pagkaka-deliver ni Tolis. Pero sa tingin ko, siguro pero sa tingin ko, masyado lang maganda or masyado lang malakas yung rounds ni Sisik. Kaya nagmumukhang mahina yung round ni Tolis. Pero kung isa-set aside mo yung rounds ni Sisik dito, masasabi mong solido yun eh. Solido yung round ni Tolis eh. Kumbaga, may palag yung ganong round ni Tolis kung iba yung kalaban niya. 'Di ba? So naigets niyo ba? Ganon ko gustong i-share sa inyo or ma-visualize sa inyo na maganda yung rounds ni Tolis. 'Di ba? Nagiging hindi lang ganoon ka-epektibo dahil nga natatakpan eh. Na-overpower kasi ni Sisik eh. 'Di ba? Ang ganda kasi nung rounds 1 and 2 ni Sisik para sa akin. And dahil sa ganong performance, sa tingin ko hindi talaga umaabot yung dala ni Tolis sa battle na to. So ulitin ko lang, maganda yung mga angulo, delivery, yung buong performance ni Tolis, pero sa tingin ko outpowered talaga ni Sisik yun. So ganun pa rin, may stutter man si Sisik dito, pero sa tingin ko sobrang minimal nun, na kahit na magtanggal ako ng isang solidong linya ni Sisik sa buong round 2, I think apaw pa rin 10 points pa rin ang ibibigay ko eh, 'di ba? Kumaga, ang ibig kong sabihin, mag-offset tayo, tanggalin natin lahat ng stutter niya, tanggalin natin yon, magbawas din tayo ng ng isang solidong linya, offset, ang lalabas pa rin doon is 10 points. Ganun pa rin, 'di ba? Sisik pa rin to. 1 and 2, 20 to 16, 8-8 para kay Tolis. Round 3. Alam ba na, Sisik? Game. Tinutulak ako. Tinigdan pa nila. Nangi-scam daw ako ng appam. Bakit? Ini-scam ba kita? Tapos ikaw si Ryuji Ruanma? Di ko yung kilala. Pag boring ka, ano ginagawa mo sa'yo? Wala, ikaw. Ano nga? Wala. Naglululo. Ikaw? Wala. O di ba paiba-iba? Ito pag naboboring, nagtatayo ng liga. Kamusta na yung lyricus? Hindi sa gusto ko na makita. Para kasing Mike Enriquez 2025, wala na akong narinig na balita. Gamitin talents ng mga AMC, talagang genius, di naglalaro. Isang taon lang naman tinagal ng liga niya, malamang si Pibus ginagaya mo. Pwede naman si M-Site, si Shernan. Yung utak mo ba may tipos, di na tama to. Di naman lyricus, kundi circus, ginagapang mo, ang malala pa dyan. May nag-sponsor sa tournament nila. 10K grand prize. Pero hulaan natin kung nasa na yung pera. Kahit wala nang rules, tara. Nasa na nga ba yung pera para sana sa magpo-purse?
Nasa purse niya na. Ista pa yung pera para sa una. Diyan ka lang easy. Ista pa 10K para sa tour na. Galawang Da Vinci. Uy. Ang lakas ng loob mo. Magpatupid sa una. Kay damay ah. Ayos yun ah. May ligaw na bala. Diyan ka lang easy. Ista pa 10K para sa tour na. Galawang Da Vinci. Ang lakas ng loob mo, magpa-tournament. Tas first round lang magagawa niyan. Na-realize niya kasi na yung battle rap hindi niya kayang magatasan. Hindi naman nila natapos yung tour na. Wala namang mawawala dyan. Tanga yung dedikasyon nila sa tournament na yun yung di mo mababayaran. Wala man lang pakain sa mga MC. Kapalat hindi aber. Walang TF o pamasahe. Talagang hindi siya fair. Hindi mo inalala yung pagod nila Pamasahe, sa pagsusulat. fair, okay. At pagod nila sa biyahe. Hindi ka naging lalaki, kausap. Naturingan ka pa namang may-ari. Pero Bars. wala naman talaga akong pake sa mga MC na sumali. Hindi ko nakasalanan kung nagpaloko sila sa plano mong bitch. Ang kaso yung gig na plano mo leads, may halo yung rig. May utak ako, di gaya nila at kagaya mo. Kaya alam nyo nang talo tong lead. Kaya kahit di ako sumali sa liga mo, alam mong I'm out of your league. Galing! Tangina, handa si Sisik dito ah. Props kay Sisik, men. Hats off sa'yo, tol. Galing. Ganda ng ano, ganda ng. Umikot lang ulit sa isang angulo pero na-stretch niya yon sa iba't ibang way kung paano niya ibabanat para kay Tolitz. Solido yan, men. Nakakagulat lang na ang ganda ng sulat ni Sisik dito pero kapag lumalaban siya sa FRBL, nawawala siya, nagjo-joke siya. Di ba? Pansin nyo? Shoutout kay Sisik ah. Yun daw liga ko, yung pagod daw doon ng mga MC, hindi ko matatawaran. Loko sila nga yung mga nag-aayawan. Tsaka yung round doon, hindi isa. Umabot yun ng quarters, 2. Loko ka ba? Sige. Game. Ayan ha, tinira mo kanina sa panglalait sa mga tiga-probinsya. Ito, ngayon manda ka. Para lang matalo mo si Bal, nagpaka-racist ka sa mga Bisaya. Di ba? Kung laitin mo sila talagang todo, walang awa. Papaalala ko lang, Pilipino ka, hindi ka banyaga. Dahil sa mga tulad mo, sa kritisismo, hindi tayo tunay na malaya. Mabuti pa ibang bansa humahanga sa talento ng Bisaya. Ikaw, wag mo sabihin kay Isak Maestro at kay Looney, hindi ka humahanga. Eh, hairstyle mo nga, si Pacquiao yung pilit mong ginagaya. Papaalala ko lang ha, sa Cebu, kaliwat kanan yung building. May mga kondo, may city lights, talagang organized. Sa Montalban, hindi pa kayo urbanized, ha? Ano 7-Eleven, wala sa amin, meron na. Diba sabi sa'yo ni Cynical Tol, Alphamart na pinakamalapit nyo sa mall. Sa Visayas, may maayos na transportasyon. Yan yung mga ilang mga bagay na hindi mo natanaw. Sa Montalban, madalas mag-traffic dahil sa mga nakaparadang kalabaw. Kung laitin mo sila, kala mo wala kang konsensya? Ikaw nga itong tunay na taga-probinsya. Isipin mo, yung mga taga-Bisaya, sinasakay ng eroplano papunta sa Maynila. Ikaw, binababa ka ng kalesa. Sa Montalban, hindi lang kutsero, pati kabayo, hinihingan nyo ng lisensya. Pero meron ako sa iyong payo. Baka yung sarado mong isip sakaling mamulat. Dahil dyan sa mga panlalait mo na sulat. Paano kung sakaling makapasok ka sa flip-top? Eh di kahit taga-bundok, hindi ka pwede sa gubat. O taga-bundok. Pero yung sulat niya walang substance at mineral. Paano pagpupukusan itong nasa peripheral? Kaya lang na para umandar yung karera, iba pumipidal. Bahagya ka lang naman umusad nung nakipagtulakan ka kay Cynical. Sa akin, hindi ubra yung ugali mong very bad. Kaya kitang UPN gamit belly band. Sarap basagin niya yung noong mong malahelipad. Sa akin ka makipagtulakan para kang bumangga sa demigod.
Hindi ka tunay na diamante o ginto, kita naman sa peking imahe at inipong tindig neto. Tandaan yung mababa ang kalidad kapag nanggaling dito sa chinitong Inchikbeo. Mukha kang anak ni Cynthia Laster sa Indian Dancer. Tapos tinapat ka nila sa pinaka-imbang rapper. Sobrang init ko sa tour na nasa akin ng inner fire. Elims pa lang to, abangan nyo ko sa playoffs mala Jimmy Butler. Okay, sayang talaga. Kung hindi si Sisik yung kalaban ni Tolitz, possible na makuha niya talaga yung battle na to, pero wala eh. Round 3 yung pinakamalakas ni Tolitz para sa akin, pero I think hindi pa rin siya enough eh para sumapat dun sa performance ni Sisik, kasi naunahan na ni Sisik eh si Tolitz about dun sa angulo, dun sa comparison ng Montalban at Pililla eh. Naunahan na eh. So ang naging labas nun, ineffective na si Tolitz. So kaya kung napansin nyo, pinapakinggan ko na lang si Tolitz doon. Wala na eh. Sabihin natin nagmukhang rebat siya, pero hindi siya ganun ka DN eh. Hindi siya ganun ka impactful eh. Kaya naig yung power pa rin ni Sisik doon. So yun, strongest round ni Tolitz yung round 3. So bigyan natin ng 889. That's 25 points. Then kay Sisik, malinis eh, no? Perfect, ibibigyan natin kay Sisik. Pwedeng 29, pwedeng perfect. Parang gano'n. So, pero para sa akin, all 3 rounds, consistent si Sisik eh. So, yun, para sa akin, 30 to 25, all 3 rounds, Sisik. Laban na yun. GT, abangan nyo yan. At meron pa tayong makais at sa Mindanao yan. Abangan nyo yan. At syempre sa mga suot ko, hype beat kay Papa Benji, happy birthday sa'yo. At yun, pero ang boto ng hurado, 2-1, Uy. mag-ingay para kay Tolitz. Shoutouts kay Tolitz. Yeah! Totoo? Walang judges, no? Shit. Sa mga starters, hindi ko alam kung paano ginudge to ng mga judges, pero ang nakikita kong possible, or sabi natin ang nakikita kong possibilities, yung mga starter ni Sisik. Isa yon. Ano pa? Wala naman ng gaano eh. Medyo naguluhan ako doon kung paano ginudge ng mga judges to. I think walang judges eh. Yun, salamat kay Pililla, Peter Pililla. Ayun, wala, 'di ba? Walang judges. Pero ayun, congrats kay Tolitz. Pero para sa akin, nakuha ni Sisik yung battle na yun. All three. So yun, gaya nga nasabi ko sa review kanina, mas magiging malinaw yung panalo ni Tolitz para sa akin kung iba yung kalaban niya. Kasi ang ganda ang ganda naman yung sulat ni Tolitz eh. Hindi ko lang talaga para sa akin lang talaga, hindi lang talaga siya naging enough para dun sa obra ni Sisik. Siguro ito nakikita ko yung possible na reasons. So, pwede nating sabihin yung starter ni Sisik yun yung nagbigay sa kanya ng downfall, tsaka yung paggamit ng isang angulo sa isang round. Kung paano na-stretch yun. Yung angulo na yun. Sa tingin ko yun eh. Pero para sa akin, nagamit naman ni Sisik ng maayos yun. Pero ayun. What it is guys. 2 weeks ago yung battle uploaded. Yung battle 2 weeks ago. So, yun lang guys. At congrats kay Tolitz. Sino yung next na makakalaban ni Tolitz dito guys? Wala pa kasi yung bracket eh, 'di ba? So 'yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Meron pang time. I'll go with review natin yung Val versus Philos right after this. Kita-kits doon mga kumag. Peace out.